Sige po, muli po tayong pumikit. Tayo po ay manalangin. Marami pong salamat, Ama, sa araw na ito, sa linggong ito. Maraming salamat po sa pagkabuhay mo muli. Ikaw lamang ang makapangyarihan. Ikaw lamang ang pangalan na pinakamataas. Kaya sa umagang ito, sa iyo lamang ang lahat ng kapurihan, lahat ng karangalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Yes, please. Kung gusto niyo pong pumalakpak, pumalakpak kayo. Kung ayaw niyo po, wag na po kayo pumalakpak. Parang ganito po eh. Ano pong nangyari? Okay. Happy Resurrection Lord's Day po sa ating lahat. Ayan, yan na naman. Ano po nangyari? Gising po ba kayo? Parang inaantok po yata kayo. Just check. Okay. Okay na, no? Okay na? Okay, thank you. Okay po. Napag-utusan lang po ako ulit ni Pastor para Tagalog, para mabilis daw po. Pero alam nyo naman po, mahaba ako magsalita. So, ewan ko lang. Anyway. Again, happy Resurrection Lord's Day. Kung bakit po happy, ito po yung pinaka masayang araw sa buong taon. Hindi po Christmas, hindi po yung araw ng kapanganakan ni Jesucristo, kundi ang muling pagkabuhay ni Jesucristo ang pinakamasaya at ang pinakamalaking pagpapala, pinakamalaking pangyayari sa ating mga Christian. Thank you po. Amen po talaga. Meron po ako napanood. Meron po ako napanood at tinry ko din po. Napanood ko po sa isang video, ganyan. Tapos, ang galing ah. So, tinry ko din po. Sino pong nakakaalam ng ChatGPT? ChatGPT, okay. Ilan lang? Yung mga medyo, okay, mga bata-bata lang. Okay, ChatGPT is AI. Alam niyo po yung AI? Artificial Intelligence. Kumbaga, computer po siya. Okay lang po. Huwag po kayong, ano man yung nararamdaman nyo, okay lang po yan. Okay lang na hindi pa alam. Kumbaga, computer, kakausapin mo yung computer sasagot, tapos, ang computer po siyempre, nasa kanya lahat ng data, ng lahat ng bagay, at isasagot niya kung ano yung itatanong mo. So, basically, halimbawa, tatanong mo, naghahanap ako ng ganitong vitamins para sa heart disease ko. Pahanap naman ng ganitong vitamins na maganda para sa heart disease ko sa Lazada. Ang gagawin niya, magsa-search siya, tapos bibigyan ka niyang mga sagot. Tapos sasabihin mo, bigyan mo ko ng mga link. Ayan, listahan ng mga link, isa-send niya sa'yo. Ganun po yung ChatGPT. So, yung napanood ko pong video, sabi doon, may nagtanong. Anyway, ginawa ko rin po yon. Tatanungin mo yung ChatGPT, ano sa tingin mo ang tamang religion sa lahat ng religion sa buong mundo? Alam niyo po ba anong sinagot ng robot na yon, ng computer na yon? Born again. Kasi, fact, yung history, sinasabi na tama yung Bible, na tama yung born again. Pero hindi po yung mahalagang gusto kong sabihin. Ang mas mahalaga pa po doon na gusto kong sabihin, sabi ni ChatGPT at sinasabi ng Biblia na alam po nating lahat, nag-iisa lamang ang namatay at nabuhay muli at yun po ay si Jesucristo.
Yun po ang pinakamahalagang faith sa ating mga Christian. May title po ba? 타이틀은 없네요. So, ang title po ngayong umaga ay Resurrection. Dahil Resurrection Lord's Day. At gusto ko pong i-emphasize muli kung gaano kahalaga ang resurrection. Malalaman din po natin mamaya, kung walang resurrection, walang kabuluhan po yung religion po natin. Walang kabuluhan yung faith natin. Walang kabuluhan si Jesucristo. Walang kabuluhan lahat. Kaya lamang buhay ang ating faith ay dahil nabuhay muli si Jesus. Ay dahil merong resurrection. So pag-aralan po natin. Una, basahin po natin ng sabay-sabay ang Tagalog. Medyo nagloloko po yung projector natin. Nainitan din po siya. Acts 23, 7 and 8. Sabay-sabay po natin basahin sa Tagalog. Ready, get set, go! Ito ay na walang muling pagkabuhay ni anghel ni espiritu. Okay, ang sinasabi po lang po dito ay kahit noon, nung panahon ng Old Testament, ito ay New Testament na. So kahit nung panahon ng pagkamatay, after mamatay si Jesus, kahit nung mga panahon na yon, may mga pagtatalo sa mga, asan na yun? Saduseo, sa mga Pariseo, may pagtatalo. At ano yung pagtatalo? May mga naniniwala na may resurrection, mayroong mga naniniwala na walang resurrection. So, ano pong gusto sabihin? Okay lang. Merong gustong maniwala, merong ayaw maniwala, at maaari din na nangyayari po ito sa panahon po natin ngayon. Pero, ano po bang tama? Pag-aaralan pa po natin. Next, sa 2 Timothy verse 2, chapter 2, verse 18. Basahin po natin ulit Tagalog. Ready, get set, go! So, sa madaling salita, ang sinasabi po sa 2 Timothy 2 verse 18 na meron ngang resurrection. Nangyari na at maraming naniniwala, maraming nananampalataya na merong resurrection. Okay, basahin naman po natin ito. Okay. 1 Corinthians chapter 15 verse 12 to 19. Tagalog, ready, get set, go. Kung hindi, maging si Kristo ay hindi nagbangon. Verse 18, kung magkaganito, tayo na ang higit na habag sa lahat ng mga tao. Sabi po sa English, pitied, pinakakawawa. Tayo na po yung pinakakawawa kung walang resurrection. Dahil sinabi din po sa nabasa po natin, mawawalang kabuluhan, pati si Kristo, ang pagkabangon ni Kristo, ang lahat ng ginawa ni Kristo, pati yung buhay po natin, ang pananampalataya natin, lahat walang kabuluhan kung walang resurrection. Lahat po ng mga religion sa buong mundo, yun din po yung sinabi sa ChatGPT. Kung gusto niyo po, download niyo po yung ChatGPT, tapos try niyo i-search. Pero yun din po yung sinasabi doon, lahat ng mga guro, lahat ng mga leader, lahat ng mga founder ng mga iba't ibang religion, lahat ng mga Diyos ng iba't ibang religion, wala ni isa sa kanila na namatay at nabuhay muli. Si Jesucristo lamang. So kung
Si Jesucristo namatay more than 2,000 years ago namatay at hindi siya nabuhay muli, wala ko pong kabuluhan. Ang religion po natin, kaparehas lang ng Buddhist. Ang religion po natin, kaparehas lang ng mga Catholic. Ang religion po natin, kaparehas lang ng kung ano-ano pang mga religion sa buong mundo. Kung si Jesus ay hindi nabuhay muli. So, tayo po yung magiging pinaka-kawawa. Kasi, sipag-sipag hindi naman masipag. Mas masipag pa yung mga ibang ano. Pero, lahat ng pananampalataya natin, yung buhay po natin, mawawalang kabuluhan. Isa pa pong pruweba na merong resurrection, pag-aralan po natin, John 20 verse 19, sabay-sabay po natin basahin, ready, get set, go. Ang araw ding iyon, kalagitnaan. Sinabi sa kanila, kapayapaan ang sumainyo. So, nabuhay po muli si Jesus. Hindi lang siya basta nabuhay. Actually, ang Tagalog po medyo tricky. Wala pong exact term. Nabuhay po muli. Nabuhay muli. Ano po ang Tagalog ng resurrection? Muling pagkabuhay. Ano po ang Tagalog ng yung nabuhay mula sa patay? Muling pagkabuhay din. Di po ba? So, wala pong exact term. Kaya gagamitin ko po yung English para mas malinaw. Si Jesus nabuhay muli. Risen from the dead. And another thing, He was resurrected. Dalawang magkaibang bagay po ito. Huwag po kayong malito, dalawang magkaibang bagay po ito. So, si Jesus po ay nabuhay, bumangon mula sa patay. Hindi lang yon, siya ay resurrected. Ano pong ibig sabihin nun? Sa araw ng gabing iyon, yung linggo na yon na namatay si Jesus at nabuhay muli, lahat ng mga disipulo nagtipon sa isang lugar, natatakot. Bakit sila natatakot? Kasi yung nag-iisa nilang leader namatay. Yung nag-iisa nilang leader na sinusunod nila namatay. Bakit? Lahat ng mga tao, Pariseo, Saduseo, lahat ng mga Hudyo gustong patayin si Jesus. Si Jesus lang po ba gustong patayin? Hindi, pati sila. Ang sinasabi kasi ni Jesus, siya yung nag-iisang ano pa po? Hari at anak ng Diyos. Sa ayaw ng mga Hudyo na merong tao na nagsasabing siya ay anak ng Diyos. Kasi pag sinabi niya yon, ibig sabihin, pinapantay niya sa Diyos. Ang sarili niya sa Diyos. So, ang gustong gawin ng lahat ng mga Hudyo, patayin si Jesus. Ano pa? Patayin din yung mga disipulo. So, nung namatay si Jesus, takot ang mga disipulo, nagtago sa isang kwarto. Malamang, hindi lang po nila sinara yung pinto, nilak pa yung pinto. Kung ako, nilagyan ko ng maraming lock, nilagyan pa ng cabinet sa harapan ng pintuan, nagtatago, natatakot. Pero isang araw, nagpakita po si Jesus. Paano siya nagpakita? Nakalock ang lahat ng pintuan, pati yung mga bintana, sarado lahat, walang butas. Pumasok po si Jesus. Si Jesus namatay, nabuhay muli, mula sa pagkapatay. At sinabi ko po, hindi lang yon, ang isa pang nangyari sa kanya, resurrection. Iba po ito, iba po ito. Pero nangyari kay Jesus, hindi lang ito, pati resurrection. Kaya kahit sarado lahat, dumaan po si Jesus sa pader, tumagos, at tumayo sa kalagitnaan nila, at sinabing, kapayapaan sa inyo. Huwag kayong matakot. Ako to. Anong pinagkaiba ng nabuhay muli sa pagkapatay at ng resurrection? Pag-aralan pa po natin. John 24, verse
39. Basahin po natin. Ready, get, set, go. Tignan ninyo. Amen. So, ang spirito ay walang laman at buto. Kung ang akala po natin, pag namatay ka, tapos nabuhay ka muli, ano pa mangyayari? Multo. Pag multo, anong meron? Walang buto. Walang kahit ano. Parang hangin lang. Yun po yung maling akala po natin. Pero sabi po dito, sinabi ni Jesus, hawakan niyo ako. Tingnan niyo, hipuin niyo. Kung ako ay isang spirito lang, o yung multo na sinasabi mo, wala dapat buto. Wala dapat laman. Pero tingnan nyo, anong meron? May laman. May buto ba? May buto. So anong pinagkaiba po ng muling pagkabuhay sa patay, sa resurrection? Tingnan pa po natin. Luke 24 verse 43, ready, get, set, go. Ano daw po ginawa ni Jesus? Kumain. Kung multo, kung espiritu, walang laman, walang buto, ano pa, hindi makakakain. Nakapanood po ba kayo ng cartoon? Yung mga multo pag kumain, saan napupunta? Nalalaglag. Nakapanood po ba kayo ng ganon? Anyway, cartoon po yun. Hindi ko po alam yung mga ganon. Pero, si Jesus kumain. Ang mahalaga po, si Jesus kumain. So, anong pinagkaiba? Kapag ikaw ay nabuhay muli, mula sa pagkapatay, malamang, physical body meron. Kasi ikaw ay nabuhay muli sa pagkapatay. So, patay ka, tapos nabuhay ka ulit, meaning, may puso ka, may utak ka, lahat, may laman, buto, lahat meron. Pwede kang kumain. Parehas po. Ang pagkakaiba lang kay Jesus, ano po yon? Ano po yun? Tumatagos. So parang multo, pero hindi. Yun po yung resurrection. Nakuha niyo po ba yung pagkakaiba? Nasa gitna pa rin pa ba ako? Okay, pag-aralan pa po natin. Luke chapter 20, verse 36. Basahin po natin, ready, get, set, go. Anghel, sa pagiging mga anak ng muling pagkabuhay, sila ay mga anak ng Diyos. Sabi po dito, ano pa ang mangyayari sa resurrection? Kung ikaw ay may resurrection body, so sasabihin ko na rin po ngayon, kapag ikaw ay nabuhay muli sa pagkapatay, ikaw ay may, ano po tawag dito? Physical body. So, tawagin po natin siyang physical body. Kung ikaw ay nabuhay muli at ikaw ay resurrected, ang tawag po sa katawan, resurrection body. Ano po ulit ang tawag? Resurrection body. So, ang resurrection body, pwedeng kumain, may laman, may buto, sa napag-aralan po natin kanina. Ano pa po? Tumatagos. Ano pa daw po yung mangyayari sa resurrection body? Hindi kailanman mamamatay. No longer die. Kahit anong mangyari. Kaya nga po, kapag tayo po ay namatay, lahat ng tao namatay at na-resurrect at kapag nahatulan sa impyerno ka nang walang hanggan. Walang kamatayan. Pero kapag ikaw ay kasama sa piling ng ating Ama, doon tayo ng walang hanggan. Walang kamatayan. Yun po yung difference. Kung ikaw ay nabuhay muli sa pagkapatay, pwede kang mamatay ulit kasi physical body. Pero kung ikaw ay merong ano pong body? Resurrection body, wala pong kamatayan. Next. Basahin po natin Acts 24 verse 15.
Ibig sabihin po nito, parehas lang din nakasulat sa Luke 14:14. Basahin po natin itong verse 15. Ready, get set, go! Sabi po ni Pablo sa, ayan, sa huli, sabi niya, righteous and the wicked, both. Sabi po dito, ang muling pagkabuhay, ayan nga po yung Tagalog eh. So, again, sasabihin ko po ito. At itong muling pagkabuhay ay hindi risen from the dead, kundi resurrection. So, ang resurrection daw po ay hindi lang para sa mga matuwid, gayon din sa mga hindi matuwid. Sa mga nandito po ng fasting camp, na ituro na po ito, tinanong nga po ni Pastor, sino pong nagsasabing ang resurrection ay para lamang sa mga Christians, sa mga anak ng Diyos? Sino mga naniniwala ang resurrection ay para sa mga, para sa mga hindi anak ng Diyos? Ang sagot po doon, resurrection ay, nasabi na po dito, para sa lahat. Matuwid, hindi matuwid, lahat mangyayari yung resurrection. At sabi po ni Pablo, kaya dahil doon, meron akong pag-asa. Yun ang aking pag-asa, na ang lahat ay may resurrection. Kasi kung, sabi nga rin po kanina, kung si Jesus hindi nabuhay muli, ang buhay po natin, ng mga anak ng Diyos, kawawa. Walang kabuluhan. Pero sabi po ni Pablo, meron akong pag-asa. Kahit gaano pa kahirap ang mundong ito, si Pablo din po yung isa sa mga inusig ng malaki. Mahirap ang marami. Pero sabi po ni Pablo, kahit gaano pa kahirap ang buhay sa mundong ito, dahil matuwid siya, dahil maraming umuusig sa kanya, sabi niya, ito ang aking pag-asa, na merong resurrection. Tingnan pa po natin, 1 Corinthians 15, verse 40, second part ng verse 40 hanggang 41. Ready, get set, go! Madali lang po ibig sabihin nito at na-mention na rin po ito ni Pastor last week, kung naalala nyo po. Iba ang glory ng araw, iba yung glory ng moon, iba yung glory ng bituin. Ano pong ibig sabihin nito? Sa madaling salita, may iba't ibang resurrection na mangyayari po sa atin. Hindi. So, more clearly, kapag ikaw ay na-resurrect, iba-iba yung parang, Pastor, can I say crown? Opo. So, iba't iba yung crown or reward, gantimpala. Hindi lahat pagka-resurrect, pare-parehas ang corona, pare-parehas ang gantimpala. Iba-iba. Kaya nga po, ang resurrection ay para po kanino? Para sa lahat. So, may resurrection sa matuwid, mayroong resurrection sa hindi matuwid. Hindi naman po pwedeng, dahil naranasan ang resurrection ng mga hindi matuwid, bibigyan din sila ng corona. Hindi sila matuwid. Hindi po ba? So, iba-iba ang glory. Ng sun, ng moon, ng star. Sinabi po dito, ng araw, ng buwan, ng bituin, pero ang tinutukoy po dito ay tayo. Hindi lahat ng Christian pare-parehas. May mga Christian na makakatanggap ng malaking kantipala, malaking corona, may mga maliit, may mga katamtaman, may mga maliwanag, may mga hindi maliwanag, iba-iba daw po. Yun po yung sinasabi sa Biblia. Kaya, sabi po sa Hebrews chapter 11, verse 35 to 38, basahin po natin ng sabay-sabay. Medyo mahaba po, sabay-sabay, ready, get set, go. Tinanggap ng mga
Verse 38, 7 and 38, ready, get, set, go. Iba naman ay binato, nilagaring pahati. Suot ay balat ng tupa. Ang sanlibutang ito ay hindi nararapat para sa kanila. Sila ay nagpagagala sa mga ilang at mga bundok, sa mga kuweba at sa mga nga ng lupa. Sa madaling salita, ang sinasabi po dito, maraming tumanggap. Siyempre po may mga umuusig sa mga Christian, merong mga umiiwas, pero sabi po dito, tinanggap po nila. Sige, tatanggapin ko. Pero hindi ako titigil. Halimbawa, nung panahon ng Roma, alam niyo po yung ano to? Stadium? Stadium. So, yung stadium po na malaki, yung bilog sa Roma, ang akala po natin, ginagamit yun para sa kanilang mga sports fest, o kaya, ang alam po natin, yung mga gladiator, yung mga sundalo, yung mga ganon. Pero hindi po. Ang pangunahing dahilan kung bakit po siya ginawa, para panoorin na pinapatay ang mga Kristyan. So lahat ng mga Kristyan, hanapin, huhulihin, lalagay dun sa gitna ng stadium, yung iba susunugin ng buhay, yung iba papakawalan yung mga leon, papakainin sa leon, yung mga iba papasukin yung mga sundalo at papatayin sila. Iba-iba po yung ginawa sa kanila. Katulad na nabasa po natin dito, yung iba binabalatan ng buhay, yung iba nilalagari. At ang ginawa po ng mga Christian noong time na yon, tumayo lang po sila. Umawit, nanalangin. Katulad ng ginawa ni Jesus sa krus na, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Same lang din po yung ginawa nila. Bakit po nila ginawa yon? Kasi kung ako, tatago ako. Sa totoo lang po. Kunyari, mangyayari to ngayon, ako, siguro po, kasi practical ako eh. Akala ko practical ako. Sa tingin ko practical ako. So, ang gagawin ko po, tatago ako. Tapos, hindi ako tatago dahil ayoko ng, o anumang dahilan. Magtatago ako para ipagpatuloy yung Christian life. Pero sila po hindi. Ang pinili nila, hindi ako magtatago. Patayin mo na lang ako. Kasi mamamatay ako para sa Kanya. Lagarin mo ako, sunugin mo ako ng buhay, okay lang. Bakit? Alam nila na may better glory sa resurrection. Katulad ng sinabi ni Pablo na yun ang aking pag-asa sa aking buhay pananampalataya, ayan din po yung paniniwala nila. Okay lang mamatay, okay lang napahiyain mo ko sa harapan ng maraming tao, sunugin mo kami ng buhay, huhubaran po silang lahat, walang babae, lalaki, huhubaran silang lahat, susunugin buhay, tutusukin, hahatiin, papakainin sa anuman sasabihin nila, hindi ako mahihiya. Umaawit pa po sila, nakangiti, kumakanta, nananalangin, para pa sa mga taong pumapatay sa kanila. So ang mahalaga po dito, resurrection. Ang resurrection yung pinakamahalaga sa buhay pananampalataya po natin. Dahil nangyari po ito kay Jesus, na ipakita ni Jesus na siya ay nabuhay muli sa pagkapatay at nagkaroon ng anong body po? Resurrection body. At sinasabi po ni Jesus, hindi lang ako, lahat tayo magkakaroon po ng resurrection body. Ang resurrection body, hindi lang may laman, may buto, makakatagos pa, at hindi mamamatay. At ang isa pa pong mahalaga, hindi pare-parehas ang gantimpala ng lahat ng mga anak ng Diyos.
Ayan po yung conclusion. Pwede po ba natin basahin ng sabay-sabay? Dahan-dahan, word by word, isa-isa. Yung una po muna, ready, get, set, go. Jesus was risen from the dead. Si Jesus po ay nabuhay muli mula sa pagkapatay. Katulad ng sinabi po ni Jesus kay Lazaro, Lazaro, bumangon ka, lumabas ka. Naalala niyo po si Lazaro? Patay na, nabubulok na, malakas na yung amoy, pero sinabi ni Jesus, Lazaro, lumabas ka. Lumabas po si Lazaro mula sa pagkapatay. Ganon din po yung nangyari kay Jesus. Siya ay nabuhay mula sa pagkapatay. Jesus was risen from the dead. Ang isa pa pong mahalaga, mas mahalagang nangyari, basahin po natin ng sabay-sabay, Jesus was resurrected. Amen po ba? Resurrection body. Ito po ay mangyayari sa lahat ng tao. Ang pagkabuhay mula sa pagkapatay ay maaaring hindi po lahat makaranas. Si Jesus, si Lazaro, hindi po lahat. Pero itong resurrection, maranasan po ng lahat. At ang mahalaga, sabay-sabay po natin basahin muli, better. Hanggang doon lamang po. Good morning ulit. Good morning ulit. Good morning po. Ako medyo mahina. Tagalog eh. Naintindihan? Uy. Kiba. Bakit? Kasi we had the fasting camp. Kung bakit po ako mahina, kasi nag-fasting camp po kami. 1 day, 2 days, 3 days, 5 days. Yung iba, 1 araw, 2 araw, 3 araw, yung iba 5 araw. Do you know why Kuya drinking while he was preaching? Alam niyo po ba kung bakit umiinom ng tubig si Kuya habang nagbabahagi? 5 days fasting, kaya now controlling food. 5 araw pong nag-fasting, kaya ngayon kontrolado po sa pagkain. Ako 3 days, kaya maybe lunchtime I can eat the kanin. At ako po 3 araw, I kaya can eat the chop suey even. Oh. kaya siguro po Pwede. sa tanghali pwede na ako kumain ng kanin, ng chop suey. Next year, I hope we will celebrate bigger than year-end party. Sa susunod na taon, umaasa ako na ipagdiriwang po natin ito ng mas malaki kaysa sa pagdiriwang natin ng year-end party. As you heard, no other one was risen from the dead. Tulad ng narinig ninyo, wala nang ibang Diyos yung muling nabuhay mula sa kamatayan. Only Jesus was risen from death. Tanging si Jesus lamang po ang muling nabuhay mula sa kamatayan. Why is it so important? At bakit po ito napakahalaga? When God created us, Noong nilikha po tayo ng Diyos, okay, God gave everything what God has to the human. binigay po ng Diyos lahat ng meron siya sa tao. Amen. Then God told them, don't eat the tree of good and knowing good and evil. Sinabihan sila ng Diyos na huwag kayong kakain mula dun sa puno ng nakakaalam ng mabuti If at you masama. eat, what I gave you will transfer to Satan. Dahil kung gagawin ninyo, ano man yung lahat ng binigay ko sa inyo, mapupunta yan lahat kay Satan. Amen. Amen. Amen po ba? Oh. Then, that's why human lost everything. Kaya yung tao po, nawala sa kanya lahat. So, human becomes slave, meaning belonging of Satan. At maging po yung tao, naging alipin po ni Satan. Ibig sabihin, si Satan na po yung nagmamayari sa kanya. Okay? Then, Jesus was born. At si Jesus nga po ay naipanganak. Jesus died on the cross At si Jesus ay namatay sa krus to pay utang
of our sins. upang bayaran po yung ating mga kasalanan. Then, Jesus got what human lost, then back and give it to human ulit. At si Jesus ang ginawa niya, kinuha niya lahat ng mga nawala sa tao at muling ibinalik ito sa kanila. That's what we call redemption. At yun po yung tinatawag na pagtubos. So now, what you have on your palm? At ngayon, ano po yung meron sa inyo ngayong mga palad? You must know what you have. Dapat alam po ninyo kung ano po yung dapat na meron That's kayo. what God gave. What God has all to the human. At yun po yung binigay ng Diyos. At yun din po yung lahat ng meron ng Diyos na ibinigay niya sa tao. That's why we call Jesus is our Redeemer. Kaya tinatawag po natin si Jesus na ating manunubos. Okay. Pacquiao. Alam mo Pacquiao? Kilala niyo po ba si Pacquiao? Sino hindi alam? Pacquiao. Okay? He has title. Meron po siyang title. Okay? He fight competition, okay? Tapos With others. lumaban po siya sa iba. Both Pacquiao saka Joano compete, died together. At si Pacquiao, pati yung kalaban niya, namatay silang magkasama. Who will have champion belt? Sino po yung magiging champion? Who will? Pacquiao or Joano compete? Sino po? Si Pacquiao o yung kalaban niya? Wala. Wala po. Later on, we thought both died. At sa huli nga po, malalaman, parehas pala silang namatay. Later on, Pacquiao gising na. Tapos maya-maya, si Pacquiao biglang bumangon. If Jesus die with Satan, or with Jesus fight with Satan, Kung si Jesus nakipaglaban siya kay Satan, and Satan died or Jesus died, then nothing will happen. tapos si Satan namatay siya, tapos si Jesus namatay din, wala pong mangyayari. But as Pacquiao become alive again, Jesus rose again from the dead. That's why Pacquiao got the belt again. Jesus got what human lost. Kaya katulad ng muling bumangon o nabuhay si Pacquiao, ganun din naman, si Jesus ay muling nabuhay mula sa kamatayan at si Pacquiao nasa kanya na yung championship na belt at ganun din si Jesus napagtagumpayan niya at nakuha niya muli lahat ng nawala sa tao. Jesus gave you certification of ownership of all what God gave us. At si Jesus, ibinigay niya sa inyo yung sertifikasyon na nagsasabi na nasa iyo na ulit lahat ng ibinigay ng Diyos. You have certification of ownership what God gave you all. Na sa iyo na po yung sertifikasyon ng pagmamayari ng lahat ng ibinigay sa iyo ng Diyos. The title of certification is Jesus Christ. At yung titulo ng sertifikasyon na yon ay Hesus Kristo. You can use that certification to drive out the demons. Maaari mong gamitin yung sertifikasyon na yon para palayasin ang mga demonyo. What certification says? Certification says, Ano po yung nakalagay doon sa certification? Jesus won the battle, killed Satan. Na si Jesus yung nagtagumpay sa laban, pinatay niya na si Satan. Amen. That's why when you said to the demon, I have certification in the name of Jesus, you go out. They will go out. Kaya ang sasabihin niyo po doon sa demonyo na nasa kanyang sertifikasyon, si Yesu Kristo, kaya lumayas ka. Do you know OR? Sino alam OR? Alam niyo po ba yung OR? Official receipt. OR. Yung resibo po. OR. Diba? When you pay in government, they will issue OR. Official receipt or original receipt. Pag nagbayad ka, bibigyan ka ng resibo. Meaning, you paid. Sabihin nun, bayad ka na. Nobody will argue with you. At wala lang makikipagtalo pa sa'yo doon. Amen. That's why Jesus said, I paid our wage of sins. At kaya naman sinabi ni Jesus, binayaran ko na yung iyong mga kasalanan. Then He gave us certification. At binigay niya sa atin yung certification. That's why those who are in Christ has no condemnation.
Kaya sino man na kay Kristo na ay kailanman hindi na mahatulan o makakondena. Amen. That's why, what is the difference between rose again from the dead and resurrected? Kaya ano po yung pinagkaiba mula dun sa muling nabuhay at sa resurrected? Kanina, Kuya explained, Kanina po pinaliwanag ni Kuya just like Lazarus, he died na parang katulad lang ni Lazarus siya ay and namatay, become bulok nabulok, and buhay ulit. at muling nabuhay. Then, he will die. At mamamatay pa rin siya. Also, somebody can destroy him. At pwede din siyang masira, mapatay. But resurrection body cannot be destroyed, cannot be die, cannot be killed, cannot die also. Pero yung resurrected na katawan, hindi na yun mamamatay, hindi na masisira kahit pang anong gawin doon. If resurrection body can be destroyed, there is big problem. Pero kung yung resurrection na katawan na yun ay masisira, may malaking problema. For us, okay. Para sa atin, ayos lang. But you can, there is no eternal punishment. Pero wala ding walang hanggang parusa. Do you know what is in the hell? Alam niyo po ba kung ano po yung nasa impyerno? Usually fire, we thought about. Madalas sa isip natin, apoy. Diba? Then, you will be thrown in the fire, in hell. Tapos kung itatapon ka dun sa apoy sa impyerno, Okay? Then, your ordinary body, what do you do when somebody died? Bring it to where? Burn the body? What do you call it? cremation. Cremation. Right? When you die, then you will be thrown, there is fire, your body will be burned out. Kung itong katawan lang po natin, yung meron tayo, tapos napunta tayo sa impyerno, itinatapon tayo doon, parang katulad lang tayo nang namatay dito sa mundo, tapos sinunog at nasira, nawasak din yung katawan. When you have a body, you can feel pain. Pero pag may katawan ka pa, makakaramdam ka pa ng sakit. Body was burned out, then there is no feeling at all. Meaning, no pain at all. Pero pag katawan lang, ordinaryong katawan lang, pag sinunog yun, wala naman siyang mararamdaman na kasi wala na, sunog na. That's why, if resurrection body could be destroyed, can be destroyed, there is no eternal punishment in hell. Kaya kung yung resurrection body ay maaring masira o mawasak, wala na, ibig sabihin nun, wala palang walang hanggang parusa. That's why, resurrection body, as we heard, flesh, there is bones, also can eat. Kaya tulad ng narinig natin, merong resurrection body at yun ay may buto, may laman at nakakakain. There is no other example. Only Jesus is example. At walang ibang halimbawa kundi si Jesus lamang. When we go to heaven, we'll eat the fruit of the all kind of trees. Kapag tayo ay napunta na sa langit, kakain tayo ng lahat ng bunga sa lahat ng mga puno. Multo, spirit cannot eat. Yung mga multo, yung spirito lang, di naman sila nakakain. That's why when Jesus will come again, we will be resurrected. Kaya tayo, sa muling pagbabalik ni Jesus, tayong lahat ay ma-resurrect. We will take spiritual resurrection body. At magkakaroon tayo ng resurrection body. That is real. Yun po ay tunay at totoo. Then we will be lifted up to the heaven. At tayo po ay mapupunta sa langit. Then we'll live together. At doon tayo mamumuhay ng walang hanggan. Amen. That is our hope. At yun po yung pag-asa po natin. If there is no resurrection, we are the pettiest person in the world. Dahil kung wala pong resurrection, big sabihin tayo po yung kaawa-awa, kahabag-habag ng mga tao sa buong mundo. Bakit? Bakit po? Kung walang resurrection, bakit we are the pettiest people? Bakit po na kapag walang resurrection, tayo po yung pinakakaawa-awa? Because when we said we are Christian, world persecute you. Dahil pag sinabi natin Kristyano tayo, yung mundo, yung sanlibutan, inuusig tayo.
Apostle Paul almost killed so many times he was in prison. Si Apostol Pablo halos palagi siyang muntik ng mamatay tapos kinukulong siya. Meaning, no reward if there is no resurrection. Sabihin nun, walang gantimpala kung walang resurrection. That's why resurrection is most powerful among the all religions in the world. Kaya yung resurrection ang pinakamakapangyarihan sa anumang klaseng relihiyon sa buong mundo. That's why only the child of God has the resurrection power. Kaya tanging yung mga anak ng Diyos lamang yung may kapangyarihan sa resurrection. I met one time the chief of police. At may katagpo ako isang beses po, chief siya ng mga polis. Sino alam Agripay? Sino po nakakalam na Aglipay? I met once Agripay in may, his office. may nakatagpo akong isang Aglipay sa opisina niya. Anyway, when he called to the police, Nung tumawag siya doon sa polis, they become so afraid. yung mga ibang polis takot sa kanya. Anyway, there was case for about me. May kaso po tungkol sa akin. That's why I went to the Agripay in Camp Crame. Kaya pumunta ako doon sa Krame, sa Aglipay. Then Agripay is the one called to the police, policeman. At kaya yung chief na yon siya yung tumawag doon sa polis. Then Agripay give order. Oh, you have to search and make a report to me. Nagbigay ng utos yung chief at inutusan niya yung polis na, search mo yan, tapos mag-report ka at i-report mo din sa akin. After meeting with Agripay and went to the section 5 in Fairview, Matapos akong pumunta doon sa Aglipay, pumunta ako doon sa Fairview sa section 5. he come at the door and, please come in. At pumasok siya sa pintuan, tapos at sinabihan siya, pasok po. What I want to tell you is authority. Ang gusto ko pong sabihin yung tungkol po sa authority. God gave us authority. Ang Diyos, binigyan tayo ng authority, kapangyarihan. Not only drive out demons. Hindi lamang po upang magpalayas ng demonyo. Amen. Not only heal diseases. At hindi lamang po magpagaling ng sakit o karamdaman. Why? Jesus paid wage of our sins. Bakit po? Dahil si Jesus, binayaran niya na po yung ating mga kasalanan. We have OR. Meron po tayong OR. What do we have? OR. What do we have? OR. What is OR? Ano po yung official receipt na yun? What is OR? Ano po yun? Jesus Christ. Si Jesu Cristo. Using or not, it's up to you. Kung gagamitin niyo po o hindi, nasa inyo na po If yun. you will not use it, you are foolish. Kung hindi niyo po gagamitin yun, kayo po ay mangmahal. Then you cannot experience you are real child of God. At di niyo po mararanasan na kayo nga ay tunay na anak ng Diyos. If you want to know you are real child of God, look for the demon possessed. Kung ang gusto mo malaman kung ikaw nga ay tunay na anak ng Diyos, maghanap ka po ng mga nasasapian. Then you might go to cemetery and call out, all demons come out. O pumunta ka sa sementeryo, tapos sabi mo, lahat ng mga demons, lumapit kayo, lumabas kayo. We are not ordinary people. Tayo po ay hindi mga ordinaryong tao. We are not civilians. Hindi tayo mga sibilyan. We are royal family members. Tayo po ay royal family. Amen. members. Amen. Amen. If you don't believe it, you don't hold it, you have a license, you have money, but you cannot use it. Kung di po kayo maniniwala, kahit po may pera kayo o may lisensya kayo, hindi nyo pa rin po ito magagamit. Sayang. Sayang po. Your father, when he left home, he gave you a gun. Yung tatay mo, nung malis siya ng bahay, binigyan kanya ng baril. Okay, you are so rich. Pakayaman nyo.
the thief might come and steal it. Tapos, yung magnanakaw, pwede niyang pasukin yung bahay niyo tapos nakawin yun. You alone and at home. Mag-isa ka lang sa bahay. So, Father gave you what? At yung ama mo, binigyan ka ng ano po? What? Gun. Gun. Why? Baril. Bakit po? Why? When thief came, you have to shoot it. Para pag may pumasok na magnanakaw, babarilin mo siya. Okay? Then, Father taught you how to shoot. Tapos tinuruan ka ng tatay mo paano bumaril. Okay? Then, one night, thief came. Tapos isang gabi, dumating yung magnanakaw. Then you took out gun. Tapos kinuha mo yung baril. But you are saying, Daddy, help me, help me. Pero sinasabi mo, tay, tulungan mo ko. You learn how to shoot. Natutunan mo na kung paano bumaril. If you will not shoot, what will happen? Dahil kung hindi ka babaril, anong mangyayari? You will lose everything. Mawawala sa'yo lahat. God gave us everything. Ang Diyos, ibinigay po niya sa atin lahat. Redeemer, meaning restorer. Yung manunubos, tinubos niya lahat, binalik niya lahat. Amen. Amen. Jesus restored what human received from God. Si Jesus, ibinalik niya lahat ng anumang natanggap ng tao mula sa Diyos. That's why not only Jesus is powerful, we also became powerful. Kaya hindi lamang si Jesus ang makapangyarihan, tayo din po ay makapangyarihan. Who can against us? Sino po ang makalalaban po sa atin? That's we. Ganun po tayo. Amen. That's why only faith can overcome the world. Kaya tangi ang pananampalataya ang makakapagtagumpay sa sanlibutan. Amen. That's our identity. At yun po yung pagkakakilanlan po natin. That's why we have to celebrate Resurrection Lord's Day. Kaya dapat po natin ipagdiriwang yung Resurrection Lord's Day. Yes. Other founder of our religion was born. Opo, yung ibang pinuno ng ibang relihiyon ay naipanganak. Yes, we can celebrate born of Jesus. Opo, maaari natin ipagdiriwang din yung kapanganakan ni Jesus. But all founder of religion died. Pero lahat ng mga pinuno ng ibang relihiyon namatay. Even they didn't become alive again. Kahit nga yung muling nabuhay, hindi po But nangyari yun. Jesus become alive, also resurrected. Pero si Jesus, muli siyang nabuhay at na-resurrect. I told you, alive and resurrection is different. Tulad ng sinabi ko sa inyo, magkaiba yung muling nabuhay at na-resurrect. Alive can die again. Yung muling nabuhay, maaari pang mamatay yon. Resurrection cannot die. Pero pag ikaw ay resurrected na, hindi ka na mamamatay. Amen. That's our hope according to even Apostle Paul. At yun po yung ating pag-asa, maging po ayon sa sinabi ni Apostle Pablo. That's the reason why we must celebrate resurrection. At yun po yung dahilan din kung bakit kailangan nating ipagdiwang yung resurrection. Resurrection is what? Or certification. Yung resurrection, yan po yung resibo natin o yung sertifikasyon. It's invisible. Hindi po nakikita, Amen. But it was written in your heart. pero ito po ay naisusulat sa inyong mga puso. Amen. That's why we have to hold on our OR. Kaya kailangan natin panghawakan po yung ating mga resibo. Then we have to show up who we are to the world. Kaya kailangan nating ipakita yon sa buong mundo. So that they will know who we are, also they will know who is our Father in heaven. Nang sa gayon, makilala nila kung sino tayo at makilala din nila kung sino yung ating Ama. Amen. You are not civilians. Hindi po kayo mga sibilyan. What? What you are? Ano po You kayo? are royal family. Kayo po ay may dugong You bughaw. are king's family. Kayo po ay pamilya ng hari. You are God's family. Kayo po ay pamilya ng Diyos. Amen. Amen. Yan. If you are God's family, why do you worry? Kung pamilya kayo ng Diyos, ba't po kayo nag-aalala? Who will look down at you? Sino po yung magmamaliit po sa inyo? Who will against you? Sino po yung makalalaban sa inyo? Amen. Let's all stand, please. Tayo po lahat ay magsitayo. Think about the OR or Isipin- certification. Yung po yung OR o yung certification. We
have that OR. Meron po tayo nung resibo po na yon. Amen po ba? Amen po ba? You must remember all the time you have OR. Kailangan niyo po alalahanin palagi na meron po kayo nung resibo. If you don't remember you have OR, then Satan will cheat you. Kung di niyo po alalahanin na meron po kayo resibo, dadayain po kayo ni Then Satan. he will take away all you have. At kukunin po niya lahat ng meron po kayo. Jesus resurrected. Si Jesus ay na-resurrect. Amen. That's why he is our hope. Kaya siya po ang ating pag-asa. Let us shout hallelujah, glorify him. Sumigaw po tayo na hallelujah! Hallelujah! Sarayarak, sarayarak, sarayarak. Hallelujah, hallelujah. Yeah, sarayarak, sarayarak. Yeah, yeah. Hallelujah, hallelujah. Sarayarak, sarayarak. Yeah. Sarayarak, 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 sarayarak. Oh, sarayarak, sarayarak. Hallelujah! Oh, Father, thank you. Father, thank you. Father, salamat. Salamat, salamat, salamat. Hallelujah. Father, Father, you made us awesome. You made us awesome. You made us awesome. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, yes, yes. Yes, Father, yes. Yes, Father, we glorify. Father, we glorify you. Father, thank you. Father, thank you. Hallelujah, hallelujah. Oh, Father, we thank you. Oh, Father, we thank you. Oh, Father, we thank you. You sent your Son on the earth. Then let him die on the cross to pay our wage of our all sins. Then you redeemed. Father, you redeemed what we lost, everything. Then you gave us back all. Hallelujah. Father, thank you. Resurrection of Jesus Christ. Jesus put the period. He said, I have done. He said, it is finished. Everything was finished. Jesus settled everything. Hallelujah. And Father, you made us so awesome as you are awesome. Because you gave us what you have all. Hallelujah. He said, Father, we are member of your family. We are the member of a royal family. We are the representative of you, Father. That's why, Father, bless us to use OR or certification. Thank you, Father. You issued and we received. That's why that's what we have now. Oh, Father, thank you. What you have done on the cross. Thank you, Father. May the grace of Jesus Christ, our Lord, our Savior, our Redeemer, our perfect example, the love of Father, still love secured us. Nobody can separate us from your love. Hallelujah. The fellowship of our Spirit all the time remind us we have OR, we have certification to fulfill the will of God. Be with you from now on ever to ever.
maligayang muling pagkabuhay po sa ating lahat. Amen. Opo. So, napakabuti po talaga ng ating Panginoon. At napakalaki ng pag-asa natin sa Kanya. Amen po? Amen. So, mas lalo pa po tayong maging masipag. Tama po ba? Sige po. So, announcement po tayo. Para po sa ating announcement, syempre po, alas 8 ng umaga, sa araw ng linggo, magkita-kita po tayong muli. So, bago po mag alas 8, sana po makarating na po tayo para masimulan po natin yung ating gawain. At isa pong paalala po namin, sabi nga po, mag-ibita po tayo ng mga, sabi nga, mga tupa ng Diyos na hindi pa po nakarating sa kanyang pamilya o sa piling po ng Diyos. At pagkatapos po nitong gawain natin, meron po tayong araw-araw na panalangin mula Lunes hanggang Biyernes po, alas 6:30 po yan ng umaga. So kung wala naman po tayong ginagawa sa ating tahanan, inianihan ko po kayo na dumalo dito po sa ating sambahayan at sama-sama po nating ipanalangin yung mga kailangan nating ipanalangin. No po? So 6:30 po yan ng umaga. Pagkatapos naman po yung atin pong prayer meeting, every Wednesday po yan. So Wednesday, alas 3 po yan ng hapon. So ganun din po, sa araw po na yan ay nananalangin po tayo at binabalikan po natin yung mensahe ng linggo. Konting parang review po dun sa mensahe ng linggo. At yun naman po gawain natin. Pagkatapos po natin gawain po natin, 10:30 po ng umaga, meron po tayong gawain para sa mga kabataan or maliliit na mga, hindi po babies mga siguro po 3 years old, pwede na po yun, basta lumalakad, tumatakbo, pwede na po sila. Patinin po natin sila dito sa ating sambahayan. At pagkatapos naman po, para po sa mga youth and YA o mga dalagat binata naman po, 1:30 ng hapon. So same day din po, mamaya po, after lunch, meron po silang gawain. So ganun din naman po, mag-invite po tayo, lalo po sa mga kabataan natin. Po. So napaka-importante po na bawat isa, sabi nga lahat, meron po tinatawag na resurrected body. So kasama po sila doon. So yun lamang po. At yung ating pong EGF, ngayong buwan, ay ginawa na po natin noong Friday. Opo. Kaya po, ang EGF po natin is next month na po, May. So last Friday off naman po yan, every 7:30 po ng gabi. At nagpapasalamat po kami sa lubos at masipag na nagbibigay po ng isang dakot na bigas. Actually, hindi lang po isang dakot yung dinadala nila. More than pa po sa dakot. No po. So maraming salamat po dyan. And then ngayon po, dahil muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus, no po, meron pong inihanda ang ating sambahayan na sabi nga po, tinapay at sabi nga panulak. Sesto po. So bago po kayo umalis, kumuha po kayo ng tag-isa. So pila lang po kayo dyan sa likod. No po. So yun lamang po, maaari na po tayong pumila doon, magkita-kita po tayo sa ating mga gawain. God bless us all.